Dito naman sa preparedness ng disaster, actually, continuous yung seminar na binibigay ng OCD, di ba? Hindi lang yung Office of Civil Defense, pati na itong provincial government natin, no? Tuloy-tuloy ang training. Actually, yun ang nakita ko na maraming training yung sa disaster preparedness. Yung kung pati kung paano sila ipapuan sa tubig, gano'n. Lahat ng nandyan na lahat ng training sa kanila. Hindi lang sa during flood, pati kung mayroong emergency di ba, na re-rescue, mayroong accident. Kompleto sila lahat. Ang nakita ko lang na pagkukulang sa aming bayan kasi, ang municipality mo ay walang permanenteng evacuation center. Yung evacuation center na tinatawag ngayon doon, lumalabas na ang may pag-aari doon, yung Municipal Social Welfare Development Office. Yun ang, kung darating yung mga ayuda, doon ilalagay bigas. Pero yung sa amin, no, parang wala pa. Dahil dapat, ito yung napag-aralan ko sa ito palang Municipal Evacuation Center, dapat nasa mataas na lugar siya. Kaya kung tinitingnan ko yung evacuation center ng Bulinaw, Bani, yung Babini, Burgos, nasa taas sila kasi yung amin kasi, yung evacuation center na ginagamit ngayon doon sa tabi ng ilog sa poblasyon. Kaya sabi ko, yun ang nagiging problema ngayon na inayos namin dahil tatapuan, pero na kaming lupa na binili nila noong pa, noong una. Pero nakita ko kasi, nasa bundong nga siya, pero nasa slope na ganyan na hindi siya, baka hindi siya papasa dahil nasa slope na ganyan. Alam naman natin kung in times of disaster, times na ganyan, ang unang i-evacuate mo kasi yung may kapansanan, yung mga may sakit, yung mga PWD, yung mga talagang yung marginalized sector mo sasabi. Kaya yun ang inaayos namin. Actually, humingi ako ng pondo, pero ang nakita ko, wala pa kami na ready na lupa. Kaya naghanap ko ng ibang lupa ng LTO kung saan mapili doon. Hindi yung nabili. Hindi pili doon. Pero sa nabili pa rin hindi pili dahil sabi ko nga, very steep ng ganyan eh. Alam mo kung disaster, kung darating kasi yung mga relief kasi, truck na timilas yan eh. May hirap pupunta doon, maski pa kalsada. Kaya yon ang nakikita kong nagiging problema noon. Natapat, natisting na tayo nung last year, ng 5.0, di ba? Natisting na tayo. Yun talagang malakas ng bagyo na tumabo ng dahil signal ng turbines, pipe, napakalakas yun. Maraming natumba, maraming apektado. Pero very supportive naman yung Department of Social Welfare Development. Lahat ng hiningi ko na sa DSWD, binigay nila yung mga boxes. Hiningi ako ng 12,000, binigay nila. Sobra pa nga yung binigay nila. Kaya binigay pa nga sa ibang bayan. And maraming tulong din yung mga GMA, mga private sector, maraming siguro, maraming binigay. Kaya hindi kami masyado nahirapan. Pati cash, mga cash. Pati dalawang klase ng cash kayo, talagang natamaan ng bagyo. Siyempre malaki yung bibigay doon. Tapos yung kunti lang, siyempre mas maliit ang bibigay. Natisting na kami kasi doon sa yun, na namin. Nakasurvive naman kami. Doon lang kami nagkakulang doon sa clearing operation dahil lumalabas doon sa amin kasi wala kaming sufficient na truck. Actually walang truck engineering eh. Dahil ngayon nagpa-procure kami ng truck dahil pagdating kasi ng bagyo wala kasing tutulong. Ang ginagawa namin doon sa tutulong within the municipality, ang ginawa namin ng bagyo, kumuha kami ng
garbage truck ng Alaminos, di ba? Pamulino ng one van. Tapos, dahil naraming mga kaibigan, tumulong yung nagupan, nagbigay sila ng 2 truck na malaki, umabot ng 3 months din. Yung mag-akot ng kwan, mga basura sa motor, naka-raos kami sa tanod sa Manila. Pero pagdating naman dito sa question ng flood control tech kasi, marami na ako kasing comedian na hanggang dito sa Dagupan na hindi kami makakaintindihan. Dahil, explain ko lang ang kunti ng flood control. Natapwat, marami tayong flood control bike na ginagawa. Hindi naman dugtong-dugtong. Nakagawa ka dito ito nakagawa. So, tumataan dito. Sa in-between niya, di ba? Saka marami naman tayong ginawang flood control dike. Marami tayong imburnal na pupunta doon sa ilog. Di ba? Marami tayong imburnal. Siyempre, meron tayong drainage dito sa residential, commercial areas, di ba? Napupunta sa ilog. Marami yan eh. Nagkukross siya ngayon sa sinasabi nating culvert. Yung culvert kasi, dalawang klase yan. Meron tayong circular, meron tayong rectangular culvert, di ba? Box culvert, tawag yung rectangular. Alam mo yung pagkukulang sa culvert natin, wala siyang sinasabi nating kalimutan ko talaga yung accessories. Culvert lang siya, pero wala siyang inlet at saka outlet structures. Dahil lang sa NIA kasi, galing kasi ng NIA. Sa NIA kasi, kung meron kaming culvert, meron kaming inlet, meron kaming outlet. Ang ibig sabihin yun ang accessories. Then doon mo kasi ilalagay yung mga gate, yung gate mo. Ang gate kasi, maraming klase yan. Yung mga, nung unang nagtatrabaho ko ng NIA kasi, ang gate namin kasi kahoy. Kung mataas ang tubig doon sa ilog, nilalagyan namin ng kahoy upang hindi siya papasok. Tapos, meron din yung mga gate na ngayon kasi, modern na, steel gate na mayroong manubila, kundi mayroong paganyan na gate. Madaling Pero meron din tayong sinasabi na ng gate na flap gate. Yung flap gate kasi, alam mo yung sa tangke, di ba kung puno na yung tangke, magkuklose siya ng sarili niya? Ganun din yon. Kung mataas ang tubig sa ilog, magkuklose siya ng sarili. Ang ibig sabihin, walang backflow. Ang ibig sabihin, marami tayong mga imburnal, pero wala siyang accessories. Kaya ang nangyayari doon sa imburnal natin, triple siya. Kung gusto niyang papasok siya. Kung gusto niyang lalabas, sa NIA, hindi ka doon. Lahat ng struktura namin, kahit yung pinakamaliit na struktura namin, meron kaming gate. Kahit nasa dulo siya. Yan ang pagkuwalan dito. Kaya kahit walang ulan, tumaas lang tubig, baha na, dahil wala kasing control gate na wala tayong accessories. Di ba nakakita na kayo ng culvert sa ilog? Lumalabas sa ilog na ganyan, di ba? Walang accessories yun. Culvert lang siya. Kaya labas-masok yung tubig. Oo, pinababayan ng mas. Kaya kung high tide, kahit walang ulan, high tide, baha. Oo, correct. Kawawa yung school na mabababa yung mga lower portion. Yun lang naman kukulang. Pero kung tanungin yung portion, maliit lang siya dahil accessories lang siya. Napakaliit yung portion. Doon sa ito, yun din ang sinasabi ko dahil alam ninyo, dalawang klase ang flood control. Kung narinig ninyo yung flood control, dalawang klase ang gray flood control dike. Ang ibig sabihin ng gray flood control dike, ito yung mga simento, mga steel, nagiging gray siya. Yung pangalawang klaseng flood control dike, yung sinasabi namin green flood control dike. Green. Yung green kasi, ang ibig sabihin, natural lang siya. Kinampakan mo siya, kinumpak mo siya, pagdating doon sa ilog, nilagyan mo siya ng protective na yung coconut net. Marami kasing style na coconut net na natural eh. Kinumpak mo yun, tutubo na lang yung
damo na makapal, then lagyan mo sila ng, kung pwede ka magtatanim ng parang yung tinatanim na ganyan doon sa gilid, bakahan niya. Pag ganon, yun na kung di kawayat, ang ibig sabihin na yung biodiversity at saka yung ecosystem ng ilog nandun pa rin siya, hindi mo siya sinisira. Kaya dalawa, ang pinakamagandang gawin sana, yun yung sinasabi natin green. Pero pagdating ng sa urban area, depende kasi sa area eh. Kung urban area siya, pwede na yung gray. Kaya doon sa ano, ang ganda ng ilog namin dito, urban gray. Kaya sabi ko nila, gagawin natin parang Bulinaw yung Sungayan. Yung iba yung Sungayan Grill, dahil doon sa kasi sa Malingasay River, wala kang makitang doon, gray, green lahat yun, kaya maganda doon. Hindi siya pwedeng i-compare doon sa kaya sabi ko, kung magkakaroon tayo ng buting restaurant na huwag natin ilagay doon sa kundi magtatanim muna tayo ng bakahan kung pag makuburan yung gray, dahil pagiting na kasi yung gray pangit, dahil aglalate. Yan ang dalawang klaseng kwan. Yung gray, sa green kasi nalaman ko yan dahil meron akong estudyante na taga DPWH.